Nako, mga sangkay, ito na nga, ang palasyo ng Malacanang nagsalita na po. At alam naman po natin kung ano po ang sasabihin ng palasyo, yun din po mismo ang boses galing sa Pangulo ng Pilipinas. Hello guys, what's up? This is me. We are back dito sa ating YouTube channel. Kamusta po kayong lahat? At ayun, pag-usapan po natin mga sangkay itong matinding bakbakan ngayon, no? Nitong mga politiko. At ito nga po, itong palasyo ng Malacanang, sila PBBM ay meron na pong rest back. Banat kay VP Sara. Naalala nyo mga sangkay, nakaraang araw lamang bumakbak si VP Sara at isa sa binanatan niya ay si Pangulong Marcos na nasa likod daw po ng mga atake sa kanya, itong impeachment, itong si Trillanes at kung ano-ano pa. Ngayon mga sangkay, ang Malacanang nagbuhos ng isang matinding banat. Anyway, bago tayo magpatuloy sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay. So, eto nga po, mga sangkay, no? Ito yung balita ngayon. Palasyo bumuelta sa sinabi ni VP Sara na si President Bongbong Marcos ang backer ni Trillanes. Aba, Na si Pangulong Bongbong Marcos ang nasa likod ng paninira sa kanya. Live mula sa Batangas City, nangunguna sa balita si News 5 Palace correspondent Maricel Lili. Maricel, ano ang sagot ng Malacanang sa payag ng bise? Jiggy, dalawang issue yung sinagot ni Executive Secretary Ralph Recto dito sa naging pahayag ni Vice President Sara Duterte. Una, yung tungkol sa Travel Authority dahil matatandaan natin, sinabi ni VP Sara Duterte sa kanyang pahayag na masyado ng late yung pag-i-issue ng Travel Authority ng Malacanang. Ang pumirma dyan, si ES Ralph Recto. Kaya hiningan natin siya ng reaction kanina. Ang sabi ni ES Recto dyan, hindi niya alam kung late dahil natural naman yung pagbibigay ng one day before yung travel ng Travel Authority dahil nga sa dami ng kanilang mga dokumento na kailangan gawin. Pangalawang punto na sinagot niya ay yung tungkol doon sa pahayag ni Vice President Sara Duterte na ginawa daw backup ang Marcos administration nitong si Senator Antonio Trillanes nang magsalita siya sa Kongreso. Ang sinasabi kasi ni Vice President Sara Duterte, kung titingnan yung mga naging pahayag ng dating senador, wala namang bago dun sa mga paratang niya. Ang tanging pinag-iba lang daw ay yung mga makinarya na ginamit dahil sa pagkakataong ito, binakapan na daw siya ni President Bongbong Marcos. di ko alam mo anong ebidensya dito ni VP Sara, no, na sinasabi po niyang binakapan ni PBBM. Lahat kasi ng ito, mga sangkay, alam niyo lahat ng mga paratang kay PBBM, wala po talagang wala po silang mga ebidensya puro lang haka-haka, mga sangkay. 'Di ba? Kahit po yung pulburon, 'di ba? Ang ginawa nga po nila dahil wala po silang ebidensya, nag-create na lamang po sila ng AI, tapos AI pa na mababa yung kalidad. So, ganun po ang nangyari. Ng kanyang administrasyon. Tinanong natin si ES Recto tungkol dyan. Ang sabi ni ES Recto, wala siyang alam tungkol dyan sinasabi ni VP Sara na binabakapan ng Pangulong Marcos at itong mga pahayag ni Senador Antonio Trillanes. Pero malinaw naman daw yung pagkakatugma ng naging pahayag ng dating senador. Narito ang bahagi ng pahayag ni Executive Secretary Ralph Recto. Hindi ko alam ang mga paratang na binabackup. Ang masasabi ko lang, nagtugma yung kanyang mga testimony dun sa report ng AMLO. Ito na yung kay Trillanes, no? Nagtugma daw yung pasabog ni Trillanes sa kung ano yung report ng AMLAC. Mahirap po kasi talagang baliwalain yun. At Maricel, sa ibang issue ay sinabi ng DOJ
na hindi talaga inaresto ng Czech authority si Zaldico. Ano nga masasabi dito ng Malacanang, lalo si Pangulong Marcos na nagbalita sa pagkaka-aresto ni Ko? Isa pa to, mga sangkay. Oo nga, Jiggy, kaya hiningan din natin ang paglilinaw si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro tungkol dito sa ginawa ring clarification ng Department of Justice. Alam niyo, maraming usap-usapan ngayon, mga sangkay, na posible daw po talagang posible pong may nagmamanipula at may humuhudas kay President BBM na ayaw pong pabalikin dito si Ko sa Pilipinas. Kasi nakita nyo na ang effort ng presidente, di ba? Gusto niyang mabalik dito. Kasi para talaga managot. Kaya nga lang, mayroong humaharang, mga sangkay. So, sino kayang taong ito? Ngayon, no choice tuloy yung Malacanang kundi magpaliwanag. Kasi, di ba, inanunsyo ni PBBM na huli na nga daw po. Sabay, nagsalita ang opisyal ng Malacanang under Marcos administration, hindi daw nahuli. Pero, hindi po makagalaw si Zaldico daw ngayon. Yun ang sabi, mga sangkay. Kaya medyo nagkakabuhol-buhol at ang kawawa dito, si President BBM. Siyempre, siya yung tatamaan. Ngayon nga, mga sangkay, di ba? Kine-question po siya ng ilang mga Pinoy. Lalo pa yung mga DDS, mga sangkay, nagwawala na naman. Sabi ni Yuse Claire Castro, hindi naman daw ginamit ng Pangulo yung termino na arrested. Hindi niya rin daw ginamit yung term na arrested. Ang sinabi ng Pangulo doon sa kanyang anunsyo, nahuli etong si dating Congressman Zaldico dahil nga doon sa kakulangan ng travel documents. So, Kita nyo, mga sangkay, pati si Yuse Claire Castro, nahihirapan pong kasi nga po mayroon po, tingin ko talaga mayroong dyan. Actually, marami po mga nagkokomento ngayon, mga sangkay, mga political analyst. Kahit po yung mga batikang mamamahayag, si Ramon Tulfo, na mayroon nga daw pong nagmamaniubra dito. At I don't think, mga sangkay, na si PBBM yan. Malabo yan. Kasi si BBM, atat na nga na makabalik yan dito eh. Kita nyo, nagpadala pa po doon mga sangkay ng mga opisyal. Kaya nga lang, mayroon pong humahad lang na ang tanging makakasagot niyan, si Boss Mike Cervera. So ayun, mga sangkay, no? Bineltahan ng palasyo si VP Sara sa mga paratang na si PBBM daw yung backer ni Trillanes. No? Tingin ko, mga sangkay, malabo to na maging na si PBBM Kasi matagal nang ginagawa ni Trillanes yun Nagkataon lang na si PBBM ang presidente ngayon, pinabayaan niya. Noon, mga sangkay, may umaano talaga, may sumusupla kay Trillanes diba? Pero kayo, mga sangkay, saan kayo pumapanig dito? I-comment nyo po sa ibabangin nyo mga opinion. Alright? So, meron tayong YouTube channel. Ito po ay Sangkay Revelation. Dito po tayo nag-upload ng mga video na kapupulutan po ng kaalaman at aral patungkol po sa Biblia, mga nangyayari sa ating mundo. So, hanapin nyo po ito sa YouTube ngayon din. Then, click the subscribe, click the bell, and click all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.